Timbog sa operasyon ng mga pulis ang ilang fixer at namemeke ng mga dokumento ng Land Transportation Office sa Quezon City. Hinala ng mga otoridad may kasabwat ang mga suspect sa loob mismo ng LTO. Balitang hatid ni Maki Pulido. Bago mag-alas 9, ikinasa na ang magkakasabay na operasyon ng mga miyembro ng PNP QCPD District Special Operation Unit. Ilang kalsada lang ang layo ng Mapagmahal Street, Barangay Pinyahan sa Land Transportation Office. Nang halughugin ang bahay ni Eric Estadilla, nakuha ang mga peking lisensya at rehistro ng mga sasakyan na di umano'y ibinebenta niya. Mas maraming nakuha ang mga peking dokumento sa isa pang bahay ng mag-amang Ian at Boitian Singh sa Mabilis Street. Maliban sa mga lisensya at rehistro, may mga printer na ginagamit umano sa paggawa ng mga peking dokumento. Ang tatlong arestadong suspect, mga dati umanong empleyado ng LTO. Yung Class A, original, naka-record, kukunin mo 2 araw lang. Ibig sabihin naka-record, nasa loob ng listahan ng LTO. Sabihin, yung 1.5, original pero wala sa record. Klase, yung manipis lang na pangit na halata. Tapos yung international license, 15,000. Nakakuha sila ng the same form coming from the legitimate supplier. Ang mga peking dokumento karaniwan daw ibinebenta sa paligid ng LTO. Alas 10 ng umaga, sunod-sunod na na-entrap ang 12 fixer. Sabi ng opisyal, hindi naman mabubuhay ang ganitong kalakalan kung walang kasabwat sa loob ng LTO. Ang purpose natin dito, while we arrest these external fixers, mayroon pa tayong objective na kunin din yung mga contact nila sa loob. Not only LTO, even yung LTFRB, even our service providers na kung saan kami kumukuha ng cards. Pinag-aaralan natin ngayon na kung bakit yung mga fake licenses find their way sa system. Ang peking rehistro nga na nakarecord pa sa LTO nagagamit pang palit plaka ng mga nakaw na sasakyan at motorsiklo. Yung sasakyan mo, nanakawan ng plaka, gagamitin yung nakaw na plaka sa ibang sasakyan. At yung sasakyan na yun halos kamats, kakambal. So pag nag-verify ang pulis sa base nila, hindi lalabas na wanted. Usually, ginagamit siya sa criminal activities. Kidnapping, bank robbery, o even drugs, sa pag-transport ng drugs. 15 ang kabuang bilang na naaresto sa operasyon, pero wala ni isa sa kanila ang empleyado ng LTO. Maki Pulido, GMA News.